Sa nakaraan kabanata ay nagawa niyang magpakawala ng malakas na pag-atake laban sa nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Sa panibagong kabanata, sa lakas ng atake na pinakawalan ni Siwo sa halimaw ay makikita ang mga naiwang biyak at mga putol na metal. Napabuntong hininga si Siwo dahil kung hindi siya nakailag sa ataking ginawa ng halimaw ay sa malamang nagtapos na ang kanyang buhay. Dahil sa naranasan na niya ang ganoong pangyayari noong ninatake siya ng baliw, madali na lang niyang napakiramdaman ang kaparehong taktika ng pag-atake. Ngunit kung hindi siya nakaranas ng ganoong pangyayari, marahil nasa tiyan na siya ng halimaw ngayon. At iniisip niya na, sa kanyang ginawang atake, sa halimaw ay magdulot iyong ng malaking ingay. Nangangamba siya kung meron bang nakarinig o nakakita sa kanyang ginawa. Sa ibaba ng gusali ay makikita ang malaking butas na pinagbagsakan ng halimaw. Dulot ng kanyang ginawang pag-atake, the Cerium Lighting Stab. Ngunit laking pagtataka ni Siwo dahil sa butas na pinagbagsakan ng halimaw ay wala roon ang kanyang katawan. Ilang sandali ay may boses na kanyang narinig, sabi na, "Huwag ka nang mag-alala. Dahil ang mga tao na malapit sa atin ay pinatulog ko na. Kahit anong ingay ang gagawin natin ay walang problema." Lumakas bigla ang tibok ng puso ni Siwo dahil sa kanyang mga naririnig. Buhay pa pala ang halimaw kahit sa lakas na ng atake na kanyang ginawa. Di na nga nagtagal ay inatake na si Siwo ng malaking ahas, makikitang iniikot ang buntot sa liig ni Siwo. At pinipiga hanggang sa malagutan ito ng hininga. Sabi pa ng ahas na halimaw sa kanya na, "Huwag kang mag-alala kung may makakita sa atin o kaya'y sumigaw, wala namang problema kung pagkatapos na lang ng ating laban aayusin." Dagdag pa niya na, "Tika lang, isa ka ba talagang goblin? Kahit wala ka namang napakatinding kapangyarihan, ay nakapagpalabas ka pa rin ng malakas na atake sa akin." Makikitang naghahanda na naman ng panibagong atake ang halimaw sa kanya. Ilang saglit ay, kanya na itong hinila pababa ng gusali, habang pinipisil pa rin niya sa liig ang ating bida. Makikita sa mukha ni Siwo na nahihirapang makawala sa ginawa ng halimaw. Di nagtagal ay, ginawa na ng halimaw ang malakas na paghampas gamit ang kanyang buntot. Sa lakas nito, makikita ang malakas na pagsabog tulad ng ginawa niya sa halimaw kanina. At tumagos pa sa ilalim ng gusali, paradahan ng mga sasakyan. Nakakaawa ang sinapit ng ating bida, namimilipit sa sakit dulot ng kanyang pagbagsak. Sabi ng halimaw na, sa lakas ng ginawa kong atake sa kanya, nakayanan pa rin niyang mabuhay. Sa tingin ko malambot na yung pundasyon na pinagbagsakan niya dahil doon din ang pinagbagsakan ko kanina. Baka dahil doon hindi sa napuruhan sa ginawa kong atake. Dagdag pa ng halimaw na medyo malaking problema ito sa mga nakatira dito. Dahil butas na ang ilalim ng gusali at maaaring may pumutok daluyan ng gas. At maaaring bumaba ng kaunti ang halaga ng kanilang mga ari-arian. Nanganganib na ang buhay ng ating bida habang patuloy ang paghuli ni Solmi sa mga masasamang espiritu. Sabi naman ng halimaw sa ating bida na mas maganda kung ilalabas mo ang lahat ng iyong kakayahan para kawili-wili ang ating laban. Sinusubukan pa ring tumayo ng ating bida sa kabila ng natamo niyang pinsala. Ramdam ng ating bida kung gaano kalakas ang kanyang kaharap ngayon. Ngunit hindi siya papayag na dito na lang magtatapos ang kanyang buhay. Iniisip niya na paano siya makaalis sa ganitong sitwasyon dahil nasa harap niya ang napakalaking panganib banta ng kanyang buhay. Sabi ng halimaw kay Siwo na, "Ano sa palagay mo, bibigyan pa ba kita ng isa pang pagkakataon? Or ipaubaya mo na lang ang sarili mo sa akin para mabilis kitang makain?" Dagdag pa niya na, "Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sinisiguro ko sa'yo, hindi ka masasaktan at makaramdam ng sakit sa gagawin ko sa'yo. Isang napakagandang proseso ang hinanda ko para sa'yo.
May lubos na malaking pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin bilang isang supernatural na nilalang. Alam mo namang malakas ako kumpara sa'yo. Kung handa mong isakripisyo ang iyong buhay sa pakikipaglaban, isang kamatayang mahirap at masakit ang iyong mararanasan. Mas maganda kung hindi mo na yon gagawin, di ba? Hindi ka na maghihirap at magkatulad lang naman ang kinalabasan. Dagdag pa niya na, ipapangako ko sa iyo ngayon na, ang iyong ina ay mabubuhay at hindi ko gagalawin o kaya isasaktan. Ano sa palagay mo? Ito ay napakagandang offer para sa iyo. Makikita sa mukha ni Siwoo ang pagkagulat at balisa. Ito na nga ang ikinakatakot ni Siwoo na mangyayari. Ito ang pinipit niyang maiwasan, kaya gusto niyang lumakas. Dahil sa iba't ibang emosyon na kanyang nadama ay walang sinayang na oras at umatake siya sa halimaw. At kasabay nito ang pagnanais na mapaslang ang walang hiyang ito. Isang malakas na kamao na may nagsilabasang kuryente dulot ng kanyang mahika. Sobrang sama ng loob ang kanyang nararamdaman ngayon kaya ibinuhos na niya ang buo niyang lakas dito. Ngunit naputol ang kanyang gagawing atake sa halimaw nang meron siyang kakaibang naramdaman. Sabi ng halimaw na, humihingi ako ng paumanhin para doon, hindi pala isang magandang alok ang pagbabanta sa iyong magulang. Napaisip nga ako sa pinagsasabi ko na, parang sobra-sobra naman. Ano kaya ang magandang sasabihin? Yun lang kasi ang lumabas sa isip ko. Makikita ang panginginig ng kanyang mga kamay at paglabas ng mga ugat. Isang kulay green ang lumabas sa kanyang daliri na ginamit niya pang atake kay Siwoo. Unique Technique, Venom Mastery. Ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman kalakasan ang ganyang kapangyarihan ngunit kailangan direktang matamaan ang target para magkabisa ang lason. Isang basurang kakayahan, di ba? Hindi ko kayang ipanglabanan sa sinumang mas malakas kaysa sa akin. At kung nailagan mo lang ang ginawa ko, maaaring wasak na ang aking mukha ngayon. Dagdag pa niya na, narinig ko na ang mga may marangal o noble na angkan ay maaaring gawing hindi makagalaw ang mga kalaban sa isang sulyap lamang. Makikita sa katawan ni Siwoo ang mga ugat, patuloy ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Sa isip niya na, nararamdaman niya na paunti-unting humihina ang kanyang katawan. At para bang pinipiga gamit ang gunting. Sabi pa ng halimaw na, hindi talaga patas ang mundo dahil mas masahol pa sa aso. Isang mga tuntunin na kung saan ang mga mahihina ay kakainin at ang mga malalakas ay titingalain. Sa isip ni Siwoo na, kung alam ko lang anong gamit nitong nilagay ko sa aking kamay. May paraan pa siguro para makagalaw ngunit di ko alam kung para saan ito. Dahil hindi pa rin makagalaw ni Siwoo ay naghahanda na ang halimaw para lunokin ang ating bida. Sabi niya kay Siwoo na, ang kalamidad ay hindi naghihintay hanggang sa ikaw ay handa. Pagkatandaan mo yan. Sana ilagay mo yan sa isip mo hanggang sa kabila ng iyong buhay. Makikita na pinipilit pa rin ni Siwoo na makagalaw para sa kanyang minamahal. Sa isip niya, hindi siya makagalaw ngunit hindi iyong ang dahilan para panghinaan ng loob. Kahit kaunting galaw lang ay maaaring magawa niya ang kanyang binabalak. Isang ahas na papalapit na ng papalapit at sa laki nito ay kayang lunokin ng buo ang ating bida. Isang nakakamanghang pangyayari dahil nagawa ng ating bida na makagalaw bunga ng kanyang pagsisikap. Isang atake ang kanyang hinanda tulad ng ginawa niya kanina. Tulala at gulat na gulat ang halimaw sa kanyang nakikita. Hindi niya akalain na makagalaw pa siya sa lakas ng lason na kanyang natamo. At ayan na nga, walang awang binitawan ni Siwoo ang malakas niyang atake papunta sa halimaw. Sa lakas nito makikita ang bugso ng enerhiya na patuloy sa paglaki. Sa dulo nito ay makikitang tumama sa itaas na bahagi ng basement. Isang Siwoo na may determinadong mga mata na gusto pang mabuhay. Sa butas ay makikita ang isang bilog na buwan sa kalangitan na gawa ng kanyang malakas na pag-atake sa halimaw. Subalit hindi natamaan ang halimaw sa ginawa niya, bahagya lamang niya itong iniwasan. Ngunit makikita sa mukha niya ang pagkainis, sabi ng halimaw na, kung natamaan ako ng ataking yon, maaaring magkakaroon ako ng malubhang problema. Hindi na ito maganda. At walang awa niyang inatake ang ating bida gamit ang kanyang malaking buntot.
Sa lakas nito, tumilapon siya ng malayo habang iniinda pa rin niya ang lason sa kanyang katawan. Iniisip ng halimaw habang medyo kinakabahan na, kahit umepekto na yung lason ay nagpapatuloy pa rin ang gayong walang humpay na pagsuway. Ang isang may lahing goblin ay tunay nga na isang goblin. Napahinto sa pag-iisip ang halimaw nang meron siyang napansin. Isang bagay na nakabaon sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito namalayan kung kailan ito tumama. At nadagdagan pa ng isa pa. Napaisip siya na, ano ito? Sino ang may gawa nito? Isang malaking katanungan sa kanyang isipan. Sa kabilang banda ay, isang misteryosong lalaki ang nagpalabas ng matinding enerhiya at gumagawa ng incantation. Nine Heaven's Radiant Origin, Thunderous Voice, Transmuter of Bodhisattva. Umilaw at naglabas ng kuryente ang bagay na nakabaon sa halimaw. At di nagtagal ay, isang malakas na hiyawang lumabas sa bibig ng malaking ahas dahil sa sobrang sakit, dulot ng ginawang pag-atake ng misteryosong nakasuot ng maskara. Sinabi ng nakamaskara sa ating bida na, hindi pa sa ngayon ang huli mong gabi. Hindi nakaimik ang ating bida at napatingin na lang sa nakamaskara habang patuloy ang pagsasalita nito. Sabi ng nakamaskara sa halimaw na, salbahe kang nilalang, gumagawa ka ng katarantaduhang bagay. Isa ka lamang insekto para gambalain ang mundo namin. Dapat sa'yo pinipiga at sinusunog. Nakangiti namang sabi ng halimaw na, hindi na rin masama ang iyong atake. Hindi na kailangan magsikap para ipalabas ang iyong lakas. Isang kakayahan ng taong exorcist o taga-alis ng demonyo. Hindi ba? Dagdag pa niya na, sinong namang nagturo sa'yo magsalita ng ganyan? Ngunit sinasadya ng halimaw na pahabain ang pag-uusap dahil sa isip-isip niya na, magpapalipas muna ako ng ilang minuto para makarecover at sapat na iyon para hindi mahuli ulit sa kanyang bitag. Dagdag pa niya na, paano ba niya nalaman kung saan ako at bakit ang bilis niyang nakaratin? Hindi ito kapani-paniwala. At dagdag pa na, ang isang ito ay napakadelikado. Ang kanyang nilalabas na aura ay napakalakas kumpara sa ordinaryong shaman o salamangkero. Makikita sa halimaw ang sobrang takot kaya nangulubot ang ibabang bahagi ng kanyang labi. Sa isip pa niya na, hindi ako mananalo sa labanang ito. Kung magtatagal pa ako ng sobra dito, talagang mapapahamak ako. Kahit na yung tusong uwak lang ang makakalaban ko ay malaking hamon na rin yon. Pero pagkasama pa niya yung isa ay, magising man ako pagkatapos ng kamatayan, walang paring pag-asang maipanalo ko yung laban. Nakakainis. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Sa kabilang banda habang nag-iisip ang halimaw ay, nakatitig lang ang nakamaskara at naghahanda sa kung anong hakbang ang gagawin ng halimaw. Dahil sa ginawang pag-atake ng shaman, ay makikita ang pagdanak ng dugo galing sa halimaw. Ngunit hindi ito dahilan para sumuko. Nagpalabas siya nga malakas na espiritu. Sabi pa niya na, nais kong magtira ng aking kapangyarihan hanggang sa katapusan ng ating laban kung maaari. Pero hindi na kailangan. Nakikita mo ba? Isang kahanga-hanga, di ba? Noong payapa pa ang lahat ay, ang taong iyan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanlurang lupain. Hindi ko alam kung bakit nagiging ganyan yan, ngunit maganda na rin kung totoosin dahil meron siyang katawan na katumbas ng isang pet class yokai. Dagdag pa niya na, napakagandang laban ito para sa inyong dalawa. Tamang-tama ito sa kung sino ang gustong magpakitang gilas. Kung gayon ay, tatapusin ko na ang nagambala kong pagkain. Wala nang sinayang na sandali ang kanyang yokai, at makikitang naghahanda sa kanyang ataking gagawin. Hindi naman nagpapahuli ang nakamaskara, agarang kumilos at pasugod sa masamang espiritu. Makikita ang dalawa na handang-handa sa kanilang gagawin. Gamit ang nagliliwanag na sandata ng nakamaskara, lalo niyang hinigpitan ang paghawak nito. Sa kabilang banda naman ay, isang malakas na kapangyarihan ang pinakawalan mula sa bibig ng yokai. Hindi nagtagal, nagsalpukan ang kanilang mga atake. Pagkatapos ng pangyayari ay, makikita na nahati na sa dalawa ang masamang espiritu dahil sa lakas na pinakawalang atake ng nakamaskara. Nabigla ang halimaw sa kanyang nasaksihan. At hindi siya makapaniwala na
Ganoon lang kadaling natalo ang kanyang napakalakas na espiritu. Sa kanyang pagkabigla ay siya ring pagtama ng sandata na hawak-hawak ng shaman. At ito na nga ang kanyang katapusan, nakasubsob sa kanyang ulo ang isang sandata habang ang halimaw ay tulala at hindi makapaniwala. Laking gulat ni Siwo sa mga nangyayari dahil madali niyang naipanalo ang laban. Sabi ng nakamaskara sa ating bida na, sa palagay ko, hindi tayo magka-tulad nitong isa. Kung gusto mong mabuhay ay sumagot ka ng maayos sa itatanong ko. At sabihin mo ang katotohanan ng walang pag-alinlangan. Sabi naman ni Siwo na may halong ngiti na, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ako makapaniwala pagkatapos kong narinig ang iyong boses. Makikita naman ang gulat na ekspresyon ng nakamaskara. Dahil parang alam niya kung sino siya. Dagdag pa ni Siwo na, ano ba talaga ang ginagawa mo dito? Hindi mo ba kilala ang boses ko? Makikita ang pagtanggal ng maskara ng isang shaman. At bigla, isang espesyal na kaibigan ni Siwo na si Yushin ang nagpakita ng kapangyarihan ng isang shaman sa kanyang harapan. Tulala at biglang-bigla sa kanyang nakikita dahil sa dami ng makakasalubong ay isa pa talaga sa mga malalapit sa kanya. Sabi ni Yushin sa ating bida na, ano ang nangyari sa'yo? Anong nangyari sa hitsura mo? Sabi ni Siwo na may halong ngiti na magtatagal para ipaliwanag, ngunit sasabihin ko sa'yo ang buong kwento.